Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa-isang pinangalanan ang mga politikong sinasabing kakutsyaba ng mga contractors at opisyal ng Department of Public Works and Highways para pagsamantalahan ang pondo ng gobyerno na nakalaan sa flood control projects. Dahil sa nagkakaipitan, nagkakalaglagan. Pero ang tanong, gaano kapanipaniwala ang mga testimonya ng mga contractors at DPWH officials na ito? Ang dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District na si Bryce Hernandez naglabas ng mga larawan at ebidensya ng usapan. Pero mahigpit itong itinanggi ng dati niyang amo na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Si Colonel Vizcaya naman biglang preno nang humarap sa pagdinig ng House Tricom on Infrastructure. Di daw niya sigurado kung ginagamit lang ng mga politikong humihingi ng kickback ang pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Saldico. Todo tanggirin ang mga mambabatas na pinangalanan. Wala po ako kailanman naging flood control project. I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me. Bago naganap ang rigodon sa liderato ng Senado, humarap sa Blue Ribbon Committee na nooy pinangungunahan pa ni Senador Rodante Marcoleta, sina Botes Representative Toby Tiangco. At sa pagdinig, nabanggit niya ang mga pangalang hindi nabanggit sa mga nakaraan. Reason kung bakit hindi ako bumoto kay Speaker Martin Romualdez because hindi ko sinasabing ano pa man, pero ang ibig sabihin, siya yung speaker noon, dapat he holds Saldico accountable. Di ba ikaw Saldi, ikaw Committee on Appropriations, maging accountable ka. Nung walang accountability from Saldico, hindi ko siya binoto. Kinabukasan, umugong ang rigodon sa Senado na nagresulta sa pagpapalit ng liderato. Natanggal bilang Senate President si Chis Escudero na pinalitan ni Senador Tito Soto at ang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomaly malilipat sa pangasiwa ng bagong Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Tanong tuloy ng marami, may ibang kamay kayang kumumpas para sa pagbabago? Tila hindi raw nagustuhan ang direksyon ng investigasyon ng Senado. Habang sa Kamara, mukhang mayroong gustong tumbukin ang investigasyon. Ayon kay Senador Marcoleta, isang kongresista ang kumausap sa abogado ng mga Diskaya para magdawit ng senador sa kontrobersya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Marami ang umasang magiging totohanan ng pagpapanagot sa mga nagwalda sa pera ng bayan. Kaya wag naman sanang umiral ang politika at mangyaring paligtasin ang mga politikong utak sa katiwalian. Sawa na ang publiko sa pagtatakipan. Wag na nating antayin na mangyari sa atin ang pag-aaklas ng publiko gaya ng nangyayari ngayon sa Indonesia at Nepal dahil sawani sila sa mga hindi maayos na pamamalakad sa gobyerno at paggamit sa buwis ng publiko. Ako po si Juan de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isyu.